Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Baliktad yung pinipindot mo siguro. Yun. So, sound check tayo. Sound check. Pa-check kung ready, kung malinaw. Okay, na sound check. Hello, good day mga ka-airsoft. Good day sa inyong lahat, mga ka-bigman. No? Hello mga ka-airsoft. Ngayon, review and unbox tayo ng unit, ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Okay? Shoutout po, Sir Joel Homesilio of Tabango. Ano to? Tabango, Leyte. Okay? At saka si Eugene Salibio of Arevalo, Iloilo City. Asan na yung pang-sport Tayabas? Tayabas? Ay, dyan. Oh, nasan yung Tayabas dito, yung info? Ito. Sir Enrico Durante Sales. Yung kay Sir Eugene, mamaya na natin i-review and unbox. Hindi pa settled yung payment, no. So Enrico Durante Sales of Tuwason, Tayabas, Quezon, no. Hello bossing, magandang araw sa iyo. Salamat sa pagtangkilik sa ating hobby, no. Shade, parang hindi ganong ano to. Tingnan mo nga, ano ba? Kita naman. Hindi, parang ano ba? Gilid mo pa. Tabingi, ganon. Anyway, no. Okay, no. So ayun, review and unbox tayo mga ka-airsoft, no? Ang nasa ating harapan, ang nasa inyong harapan ngayon is the G18, Glock 18. Isa pa, meron akong sasabihin sa inyo, no? Yung pag nanonood kayo using cellphone, wag patayo yung cellphone, ihiga po ninyo yung cellphone para full screen yung mapapanood yung ating, yung mga unit, no? At least nakikita nyo ng harapan ng diretso, okay? So, this is the Glock 18. Okay? Ang Glock 18 natin to. Ang Glock 18 natin is equipped with single fire and rapid fire. Okay? Ibig sabihin, ang Glock 18 natin is dual firing mode. Pwede siyang mag-single fire, pwede siyang mag-rapid fire. Merong selector. No? Pero, mamaya, i-discuss ko, ano ba yung downside ng Glock 18? I-discuss ko rin sa inyo, papakita ko rin sa inyo, ano ba yung maganda naman sa Glock 18, di ba? Pero kailangan malaman ninyo kasi lahat yung totoo. Kailangan malaman ninyo lahat yung pros and cons nitong unit na to. Okay? Yan ang i-discuss ko sa inyo maya-maya. Okay? Then unit ng ating ka-airsoft, Joel Homesilio of Tabango, Leyte. Okay, no? This is the 2011 T-Rex 5.1 High Kappa. Okay? Guwapo, matindi, maganda. Malalaman ninyo yung pros and cons nito mamaya-maya lang. Okay? Isang mabilisang vlog lang to. Yung mga kwento-kwentuhan, hindi mo na natin itatalakay, no? Kasi meron akong commitment na dapat gawin, no? Pagkatapos nitong vlog na to. Kaya mga ka-airsoft, let's begin, let's roll. Okay? This is the Glock 18. Okay, equipped siya with dual firing mode, single fire and rapid fire. Mga ka-airsoft, meron lang ako sasabihin sa inyo. Ito, honest answer to, ha. Honest answer. Kung akong papipiliin, I'd rather not choose the Glock 18. No? Sa totoo lang, no? Kailangan ko kasing sabihin to, eh. Pero since ito naman yung unit talaga na gusto ng ating ka-airsoft, okay lang naman. Pero ako kasi, on my opinion, hindi ko to pipiliin. Why? Tandaan nyo, ang Glock 18 is kung ang mga airsoft nasisira, mas sirain ang Glock 18. Bakit? Kasi dahil dun sa features niya na rapid fire. Ganito. Kaya kasi tayo mga ka-airsoft, naglalaro ng airsoft para ma-replica natin yung tunay, di ba? Sa tunay wala naman talagang rapid fire ang mga pistol, di ba? Yan, ganyan. Ang Glock 18 hindi natin kayang i-predict kung hanggang kailan tatagal yung buhay niya. Ang Glock 18 equipped with single fire, merong single fire, merong rapid fire, rapido, no?
Ngayon, nagiging sirain yung pistol dahil dun sa rapid fire function. Okay? Actually, lahat talaga ng pistol, kahit 1911, kahit 2011, basta nilagyan ng rapid fire, nagiging sirain siya. Nagiging mas mabilis yung buhay niya than the ordinary. Ako, kung merong mga choices, ang pipiliin ko sa totoo lang is, kung ang choices ko is Glock lang ang pipiliin ko yung mga Glock na walang rapid fire. I'd rather choose the Glock 17 than the Glock 18. Tandaan nyo, ang Glock 18 may rapid fire, prone sa pagkasira yung hammer assembly. Okay? Kahit anong gawin nating ingat, talagang darating sa puntong masisira at masisira siya. Okay? Yung features na yan, ginawa, nilagay dyan ng manufacturer, hindi ibig sabihin aabusuhin natin. Ngayon, ganito. Big man, di bale, ang gagamitin ko lang single fire. Okay. Since isang buong assembly, ang hammer assembly ng mga Glock, pag nasira ang single fire, damay na rin ang rapid fire. Pag nasira ang rapid fire na hammer, damay na rin ang single fire. Okay? Parang transmission yan. Pag nasira yung 4x4 mo, yung 4x2 mo, sira na rin. Pag magpapalit ka ng transmission, papalitan mo yung 4x4 and 4x2 na transmission mo dahil isang buong assembly lang yun. Ganun din to. Ang single fire niya is isang buong assembly lang sa rapid fire. Okay? Kaya mga airsoft, be wise in choosing. Pero kung talagang alam mo naman na yung consequences na pwedeng mangyari, okay lang, no? Kaya ako, nandito ako para maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung dapat, ay yung mga possible na consequences na pwedeng mangyari doon sa unit nyo on the long run. Okay? Kaya ito, unit ng ating airsoft, request niya, Enrico Durante Sales of Barangay Opias, Tuason, Tayabas, Quezon. Okay, no? Number 2, ang ginagamit natin na silicone oil, mga ka-airsoft, no? Sa airsoft natin is silicone oil na malabnaw lang. Okay? Huwag po kayong gagamit ng silicone oil na ganito. Nakita nyo naman, so super lapot to, no? Hindi ko alam kung saan nanggaling to. Galing lang sa isang customer na naiinis kasi ganito ang binigay sa kanyang silicone oil. So, ang problem dito, mga airsoft, sobrang lapot. Nahihirapang gumalaw yung nozzle nyo. Nahihirapang gumalaw yung slide nyo. Okay? Huwag tayong gagamit ng silicone oil na hindi naman talaga, dinesign para sa airsoft, no? Kasi pag gumamit tayo niyan, merong mga risk, no, na pwedeng mangyari sa airsoft natin. Yun nga, mahirap or mahihirapan yung nozzle na gumalaw. Okay? So, ngayon, let's begin. Para doon sa airsoft natin, si Sir Enrico Durante. Sir, siguro naman alam mo yung mga downside na pwede mangyari rito, no? Pero, yun nga, sabi ko sa'yo, hindi natin kaya i-predict kasi talaga kung kailan siya bibigay, kung kailan siya masisira. Okay? So, ngayon mga airsoft, let's begin. Let's do the unboxing. Grabe, wala na yata akong mga gas dito. Okay. Let's do the unboxing today. Akin na nga muna yung silyang, akin na muna yan. Yan silyang kahoy. Para hindi na ako lumalapit, hindi ako lumalayo. Yung kay Super, yung gas niya, 9, 12, tsaka 14. 9. Isang 9. Yung kamarong Ha? 9. Marami. 12, tsaka 14. Ewan ko. Kayong nag-uusap Okay, so let's begin Yan ang Let's begin the review and unbox that demo and test part ng unit. Okay? This is the Glock 18. Again, ayan, mesh selector siya. Single fire pag nasa taas, rapid fire pag inilagay natin sa baba. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine. This is the magazine. Ang magazine maximum of 27 rounds. Ang magazine will serve as the tank, kaya iwasan natin malaglag para makaiwas tayo sa leak. Okay? Ngayon, press the valve, then spray. Okay.
Kailangan lagi tayong may oil mga ka-airsoft. Huwag natin papabayaan sa oil yung unit natin kung gusto nating tumagal yung unit. Then sa Glock, para hindi maubos to, hindi makadkad, hindi makayas ng gusto yung ibabaw, sprayan din natin mga ka-airsoft, no? Okay, after natin sprayan, kasa natin, ilock natin manually, then spray tayo sa nozzle. Marami kasi sa totoo lang naaaliw sa rapid fire. Pero sa totoo lang, ang rapid fire, naku po, napakasakit sa ulo, no? Hindi ko naman sinasabing sasakit ang ulo mo rito, bossing, pero parang ganun na nga on the long run, okay? Ngayon, lagyan natin siya ng gas, no? Sa paglalagay ng gas, always upside down. Lagas tuloy, parang asong lagas, no? Upside down mga airsoft din, may rapid fire kasi to. Normally, pag single fire, kahit 2 seconds lang. Kasi upgraded ng fine tuning and trigger job yung unit natin. Pero sa pagkakataon na to, gawin natin 4 seconds. Okay? Upside down, then press down. 1, 2, 3, 4. Okay. Ginawa natin 4 seconds, mga ka-airsoft. Bakit? Big man, bakit nilagyan mo 4 seconds? Diba? Usapan 2 seconds lang. Mga ka-airsoft kasi may rapid fire function to. Siyempre, pag may rapid fire, expected na natin na mas mataas siyang mag-consume ng gas. Okay? Ngayon, kuha tayo ng reloader natin. Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Then, all the way, then dito lalagay yung bala. Okay? Pump lang po natin. Okay, ayan. Mga ka-airsoft, no? Ganyan. Pero, lagi kong nire-request sa inyo, huwag ninyong pupunuin. Huwag niyong ganong pupunuin kasi para hindi masira yung, ano natin, yung spring natin. Pero, sa pagkakataon na to, dahil test fire lang naman, dahil ipuputok ko kagad, okay lang naman na punuin natin. Okay, ayan, okay. Lagyan ko lang konting gas, mukhang mabibitin tayo kasi may rapid fire nga siya, no? Pag may rapid fire, at least 4 seconds, ganun, no? Okay, so ngayon, ito na yung unit ng ating ka-airsoft. Pakisabi kasi yung video. Okay, Redimar del Santos. Good day and the whole. Haba ng message ni Alan Villaris. Good day na lang, no? Okay, pag-greet po anak ko for her 26th birthday yesterday. Salamat po, Alan Villaris. May rapid fire ang pistol. Yes sir, may rapid fire po ito. Dual firing mode tulad ng sinasabi ko. Yun nga lang, ako I am not a fan of rapid fire kasi I am a fan of a realistic pistol, no? Medyo kasi parang nagiging kengkoy pagdating sa rapid fire sa pistol, no? Kasi sa totoong buhay, wala naman talagang rapid fire ang pistol. Dito kasi. Okay, no? Sige, fire na tayo, ha? Okay. Okay, mga airsoft, this is the Glock 18. Pasok, kasa. Single fire muna tayo. Firing! Rapid fire. Baba lang natin to. Rapid. Balik natin single, mga airsoft. Naubusan ng gas. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kung single fire lang yon, kasya na yon. Kasya na yung gas. Eh dahil nga may rapid fire, so hindi, pero okay na yung video natin, no? Ha? Okay na yan? Nangyari? Okay? Nagpa-play? Ano yan? Yung kung nakaano eh. Ayan, ayan. Okay, lagyan ko lang ulit ng bala para makita natin mag-open. Slide lang. Malakas talaga sa consumption ang mga barrel na may rapid. Talagang malakas, no? Kaya ako, mas maganda sana kung single fire lang. Kaya lang, wala naman ako magagawa. Yun yung request ng ating ka-airsoft. Firing, ubusin lang natin. Tignan nyo kung mag-open. Open slide kasi wala ng bala. Release magazine, then syempre release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger, then ibalik natin, always nakabalik sa single fire. Okay? Again, ang rapid fire function is nakakasira ng barrel. Okay?
Hindi natin kayang i-predict kung kailan siya hanggang kailan siya gagana during the rapid fire. Okay? Kaya hanggat maaari, wag nating abusuhin yung rapid fire. Pero kahit anong ingat natin, talagang bumibigay at bumibigay ang hammer set ng Glock na may rapid, no? Especially to W ito, hindi naman siya CNC full metal yung internals niya, yung hammer assembly. Okay? Kasi pag pinalitan yung isang buong hammer assembly, isang buo yun, hindi nare-repair yun, no? Kailangan papalitan mo yung isang buo, medyo may dagdag gastos, no? Kaya ito yung unit ng ating ka-airsoft, ito yung request niya, wala tayong magagawa. Make sure na pag itatabi, wala nang lamang bala at wala na ring lamang hangin. Press lang to. Dami laman. Okay, nakita nyo, pag single talaga matipid, pero pag during the rapid talagang malakas. Okay, for packing, for shipping. Okay, next unit natin. Unit natin kay Airsoft, Joel Homesilio of Tabango, Leyte. Okay, yung unit ng ating kay Airsoft is fully upgraded na. Okay, actually, hindi ko pa na-upgrade ang hammer protection pad nito, pero i-upgrade ko mamaya. Okay, itong unit na to, ayan, makikita nyo mga ka-airsoft, ayan, naka-fix outer barrel. Oh, yan, di ba? Yan ang lamang natin eh. Kasi yung unit na binibigay natin, naka-fix outer barrel na hindi na kumakalog. Normally, ang mga unit talaga, ganito lang. Ayan, oh. Yan, kumakalog, oh. Dali, alisin ko yung magazine. Ayan. Uy, mag-open slide ka lang. Huwag kang... ang kulit. So, ayan, ayan. Normally, ganyan ang mga unit, ha. Ayan, oh. Kumakalog, no? So, tayo, ina-upgrade natin ang unit. Ayan, katulad nito, naka-fix outer barrel na. Naka-hammer protection pad pa. Naka-hop-up rubber pa. O, saan ka pa, di ba? Naka-fine tuning at naka-trigger job. Ibig sabihin, pag fine tuning, matipid na siya sa gas. 2 seconds lang ilalagay natin. Yung 2 seconds natin, more than 40, more than 50 na putok. Ganun siya. Okay? Yung trigger job naman, nakasynchronize na yung hammer natin, ay yung trigger natin sa hammer natin, sa beaver natin. Kaya pag nakasynchronize, magandang laro, walang wear and tear na nagaganap dun sa loob. Hindi pwersado. Okay? Kaya mga airsoft, test part tayo. Okay? So, this is the magazine of a high kappa, maximum 27 rounds, pero lagi, sinasabi ko, gawin ninyong 20 to 23 rounds lang para hindi po siya pwersado yung spring. Okay? Ngayon, kunin ng reloader, silicone oil pala muna. Silicone oil, press the valve, pindutin yung valve, sprayan, then, lagyan din natin dito sa ilalim, sprayan din natin. Okay? Huwag kayong maniwala doon sa mga taong hindi gumagamit ng silicone oil. Paniniwala nila yun eh. Pero dito sa atin, ang paniniwala natin, lahat ng moving object kailangan ng proper lubricant. Kasi pag hindi walang mga lubricant dyan, lahat ng material, lahat ng object, pag nag-grind, nagkikis-kisan, may wear and tear. Doon pumapasok, doon lumalabas ang silbi ng silicone oil. Okay? Then, kunin ang unit, lagyan sa slide stopper. Okay. After that, kasa, ilock, then lagyan natin ang nozzle. Okay. Kaya tayo naglalagay ng silicone oil para sa wear and tear at saka para hindi magka-leak yung magazine. Okay? Ngayon, hatak to pababa, lagyan natin ng bala. Okay? Pump lang. Then, kalugin mga ka-airsoft. Pag may nakitang mga bungi, kalugin lang naman po. Okay? Tapos, ayan na. Okay na, no? Ngayon, nasa na ba tayo? Gas. Okay, lagyan natin ng gas. Ang ginagamit, 12 kg lang. Huwag pong gagamit ng 14 kg. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga seller na gumagamit ng 14 kg sa mga WE unit, no? Pag gumamit kayo ng 14 kg sa mga WE unit, sinisira nyo yung unit. Subukan ninyo mga ka-airsoft magtanong sa mga legit na gunsmith. Sila mismo kaya nilang sagutin yan. Sila mismo alam nilang sagutin yan. No? Hindi advisable gumamit ng 14 kg na gas para sa mga WE na unit. Sa 12 lang, solved na. Okay? Upside down, then press down.
1, 2. 2 seconds is enough para sa isang puno nito. Tandaan nyo, okay? Ngayon, pasok. Kasa. Ready to fire. 2011 T-Rex High Kappa 5.1 Black Edition. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Yan yung unit, yan yung dalawang unit ng ating ka-airsoft. Napakaganda nito mga unit na to. Kaya lang, siyempre, kahit anong ganda, kailangan may kaakibat na pag-iingat sa unit. No? Hindi pwedeng ang unit, babarubalin natin. Hindi pwedeng ang unit, hindi natin naalagaan ng silicone oil. Silicone oil lang ang tanging makakatulong sa'yo para dun sa airsoft mo. Okay? Ang mga unit dito sa Bigman, lifetime warranty. Basta may problema, ship back nyo lang sa amin, dalhin nyo sa amin, idaan nyo sa amin, or paservisan nyo sa amin, wala po tayong magiging problema dyan, okay? Ngayon, ang previous po ng mga unit na galing sa Bigman is the tactical bag, 0.20 grams na BBs, 0.25 grams na BBs, at saka syempre, yung lifetime warranty na ino-offer natin para sa ating mga airsoft, okay? Dito lang meron niya mga airsoft, no? Tapos yung unit mo, upgraded mo nang makukuha. Okay, so, okay, good afternoon, sabi ni Claude Waldo, no? Okay, good day, sabi ni Peter Henry from Alitagtag, Batangas. Okay, good afternoon, boss, watching from Leyte, sabi ni Noel Donaire Morilla. Naku, Donaire to, no? Okay, yun lang muna, no? Okay mga airsoft, yun lang muna. Dinaos ko lang yung live natin ngayon bago po ako umalis ng bahay. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.